na may Diyos tayo nagmamahal. Pagahingan. Tigil po muna. Sobrang ganda po dito. Thank you, Lord. Hi guys! Isang mapagpala at mapagpalayang araw po sa ating lahat. For today's vlog po, samahan po ninyo ako sa isang makabuluhan at makahulugang paglalakbay ngayong mahal na araw. So sa vlog po na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga aktibidad dito po sa aming bayan, partikular po sa aming parokya na bahagi po ng paggunita ng mahal na araw. So ito pong mga mahal na araw ay napakahalaga po para sa mga mananampalatayang Kristiyano, lalo tigit po sa mga katulad ko na kapwa ko po Katoliko. Personally, yung mahal na araw po para sa akin, hindi lamang ito nangangahulugan na panahon upang tayo ay magpahinga sa ating mga trabaho, kundi ito talaga ay binibigyan tayo ng time para mag-reflect, magtika, manalangin, at mas palalimin yung ating pananalig sa ating Panginoon. Dahil ito yung time na muli nating inaalala yung greatest love story of all time, yung maituturing natin na pinakadakilang kwento ng pag-ibig, dahil ating ginugunita at inaalala yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Pagmamahal na ipinakita niya sa pamamagitan ng pag-aalay ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay para sa ating lahat. So, to share with you po yung ilan sa mga naging activities. So, ito pong Semana Santa ay nagsimula noong Palm Sunday, noong nakaraang linggo, sa linggo ng Palaspas, kung saan sa misa po ay bahagi po ng misa yung pagwawagayway ng mga palaspas. Ito po yung ating ginugunita, yung maringal at matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. At ang mga tao ay nagwawagayway ng kanilang palaspas. Yung iba ay ito pa ay nilalatag sa mga kalsada na dadaanan ni Jesus bilang masayang pagsalubong sa kanya. So ito ay yung kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. At ang mga tao ay sumisigaw ng Hosana, Hosana, nung Monday naman and Tuesday, Wednesday, hindi po tayo masyadong naka-attend sa mga activities ng parokya dahil may pasok. Although nung Wednesday ay wala na pong pasok, pero hindi rin po ako naka-participate sa mga activities. Ako po noon ay naglinis ng bahay dahil naisip ko ay bilang bahagi ng paglilinis ng sarili ay nag-general cleaning rin ako sa aking room. Ayan. So, i-share ko lang. So, nito naman po Monday, Thursday, or yung Holy Thursday, ito naman po ay yung pagpasok na natin sa Easter Triduum, yung tatlong banal na araw, ang Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. So, noon pong Monday, Thursday, ay nagsagawa naman po ng pagdiriwang ng misa ng banal na hapunan. So, ito po yung institution of the Sacrament of the Holy Eucharist. So, napakahalaga rin po nito para sa ating pananampalataya. So, sa Holy Thursday din po isinasagawa yung paghuhugas ng paa ng mga apostol. At every time po ginagawa ito sa misa, yung pare ay hinuhugasan at hinahalikan ang paa ng mga alagad, kung paanong ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol. Isang napakagandang reminder po ito para sa ating lahat na ipinapakita sa atin ang tunay na mukha ng paglilingkod. So, pinapakita rito na tayo ay nandito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Para po sa akin bilang isang public servant, napakagandang halimbawa po nito at napakagandang reminder. Kasi yun talaga yung mission natin, yun yung dapat nating gawin at dapat nating gawing huwaran. Yung paglilingkod ng ating Panginoong Hesus. At pinapakita rin dito na dapat tayo ay mayroong kababaang loob. Yung pinakita ni Jesus, talagang hindi siya nag-atubili na hugasan ang paa ng kanyang mga apostol. At hindi lang hugasan, talagang hinalikan niya ito. Pinakita niya yung kanyang humility. Yung mula sa pagiging Diyos, ay pinakita niya kung gaano siya kahandang maglingkod para sa kanyang mga alagad at para sa lahat ng tao, para sa bawat isa sa atin.
naman pong Good Friday ay ako po ay nakiparticipate sa Daan ng Krus. So yun po yung i-share ko po sa inyo, ilang mga video clips nung isinagawang Daan ng Krus. Panoorin po natin ito. So nandito na po ako sa Sabangan area. Dito po ang aming simula ng Daan ng Krus. Dito po sa may parola. Alin? Ihanda na po natin ang ating mga sarili para sa kasamang pagdiriwang ng pagsisimula ng Daan ng Krus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang paanyaya ng Daan. Mahal na Panginoon, ang daan na iyong tinahak ay isang panawagan sa aming lahat upang sumunod sa daan ng iyong kabanalan, upang tumulad sa buhay ng iyong pagpapakumbaba at upang tumugon sa tawag ng iyong pagmamahal. Ang Daan ng Krus na iyong inihanda para sa amin ay isang paraan upang maalaala namin ang lahat ng iyong sakripisyo, upang magunita namin ang lahat ng iyong pagtitiis at upang maialay namin ang panalangin ng aming puso. Manatili ka sa aming piling, Panginoon. Lalakad na po tayo, pupunta tayo sa unang istasyon. Awitin natin ang Buksan ang Aming Puso. Buksan ang aming puso, turuan mong mag-alala. Ang pagsalo ni Jesus sa huling hapunan kasama ng kanyang mga disipulo. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Dakilang pag-ibig, wapalain siya't liligaya. Si Jesus ay nananalangin sa halamanan ng Getsemani. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. sapagkat sa pamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ito po ay inihiling namin sa pamamagitan ng aming kapatid at tagapagligtas na si Jesucristo. Manalangin po tayo. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya'y pinaghahampas nila ng tambo sa ulo. Alay kapwa. Pagsadyang May kapwa ang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi. Dalangin din namin, Panginoon, na magawa naming unawain ang mga kahinaan ng bawat isa. Sino makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ating pagtulong, ating ikalat sa buong mundo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. Jesus ay humubaran at itinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa
pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Kapit ka sa iyong kapakailan sa bawat sandali, ang buhay ko tumpang sa'yo lang alay. Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang puso ko aking pagsulong. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Siya ay nagsadya kay Pilato upang humingi ng pahintulot na makuha ang bangkay ni Jesus. So ito pa yung paakyat. Sakripisyo talaga. Pero syempre, baliwala po yung pagod at sakripisyong aming nararanasan kumpara sa pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus. Pagahingan. Tigil po muna. Ito ang penitensya. Tunay na penitensya. Ngunit po. Bukod kang pinagpala sa Napakaganda po ng view from here. Wow. Overlooking. ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ikalabing-apat na estasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesus. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. At sumainyo rin. At pagpalain tayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. First time ko pong makarating dito. Sa taas po na ito. Napakaganda po. Kami po ipababa na.
Aba, nandito po pala sila. Ako po'y saludo sa aking mga kapitbahay. Kaya umakyat ng bundok. Kayang-kaya po, eh. Senior na. Akin nga po ako'y daig. Hindi po naman halatang senior. Daig pa. Yung iba. Basta ikaw ay may pananalig. Yun, tama po. Ito po yung may libreng tubig at tinapay. Wala po. Salamat po. Hindi na po ako kukuha. Para po sa iba na mas gutom at mas nangailangan. Sarap po ng pakiramdam. Mapagod pero worth it. Very meaningful and fulfilling po ang experience na ito. Thank you, Lord. So, napaka-meaningful po nung isinagawang daan ng krus. So, sa spiritual na aspeto, malaki po yung impact sa akin dahil talagang habang iniisa-isa natin yung mga istasyon ng krus ay parang nandoon ka at kasama ka ni Kristo habang siya ay naglalakbay. Yung mula sa bawat hagupit, bawat pagkadapa, bawat pagbangon niya hanggang sa siya ay maipako sa krus, ay parang nandoon ka, kasama mo siya. Yung bawat tagaktak ng pawis din, nararamdaman mo hanggang sa mga akyat ka hanggang doon sa pinakatuktok ng bundok. And then, nung makita ko nga po yung overlooking view, parang nawala lahat ng pagod. So, bukod sa spiritual na aspeto, sa physical aspect ay nakatulong din po siya sa akin. Bilang ako ay matagal nang walang exercise. Pero, I'm proud to say na natapos ko po yung Stations of the Cross. At pagdating doon sa dulo, ay na-realize ko na pag talaga pala inaalay mo yung sarili at focus ka sa goal, alam mo yung purpose mo kung bakit ka nang doon, ay kakayanin mo. At parang natanggal lahat talaga ng pagod kahit po sobrang init, nakakahingal, pero nung nandun ka na sa taas, wala. At nakita mo yung napakagandang view, parang kasama, feel mo talaga yung presence ni Lord. So, nagpapasalamat po ako na naging bahagi po ako. Buti na lang talaga. Kahit na nandun yung struggle ko nung una, paano ba ako gigising ng maaga dahil nga alas 5 ang simula. Pero, I'm still thankful na alam ko grasya ng Diyos yung binigay niya sa akin para maka-join ako at matapos ko yung Stations of the Cross, yung daan ng krus. Ayun po. And then, nung hapon ay nagkaroon naman tayo ng pagsamba sa krus. So, ito pong Biyernes Santo, ito po yung tanging araw sa buong taon na walang ginaganap o pinagdiriwang o idinadaos na banal na misa. Yan. The only day for the whole year na walang idinaraos na banal na misa. Instead, yung ginagawa po ay yung pagsamba sa krus. At sinundan ito ng prosesyon ng Santo Entierro. Ito po yung parang na-feel mo na nandun ka habang inililibing si Christ. Kasi ito yung meron po kasi kaming Santo Entierro dito po sa parokya. Yung makikita mo yung bangkay ni Jesus. So, amin po siyang ipinrosesyon mula din po sa simbahan patung sa munisipyo, tapos balik uli ng simbahan. And I'm sure while you're watching this ay linggo na po ng pagkabuhay, kaya naman binabati ko po kayo ng Happy Easter. So yun po, at bago po magtapos ang vlog kong ito, allow me po to offer a short prayer to each one of you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig para po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-aalay ng buhay para po sa aming kaligtasan. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang lahat po ng nanonood ng vlog na ito. Gayon din po ang kani-kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Panginoon, patuloy niyo po silang pagkalooban ng kalusugan, ng kapayapaan, Panginoon, at puspusin niyo po sila, Panginoon, ng pagpapala.
Patuloy po nawa kayong maging buhay sa bawat isa sa amin at gawin niyo po kaming instrumento ng iyong pag-ibig, ng iyong kapayapaan, ng iyong grasya at awa para po sa aming kapwa. Muli po Panginoon, maraming salamat po for everything that you have done, for everything that you are doing, and for everything that you are going to do in our lives. All this we pray in the mighty name of Jesus Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po. At kung kayo po ay nanonood hanggang sa dulo ng vlog ko na ito, salamat po at binigyan niyo po ako ng pagkakataon para maipag-pray po kayo. Salamat din po sa panonood sa vlog ko. 100% po ng kikitain ko, yung YouTube earnings ko from this particular vlog ay akin pong i-offer at isasama sa akin pong balik-handog sa simbahan. Ayan po. So lahat po. Kaya po itong vlog po na ito ay ang feature po talaga yung Holy Week, parang pinaka Holy Week special dahil ito po ay akin pong commitment, personal commitment and love offering ko po. At idadagdag ko po ito, isasama ko po ito sa balik-handog sa simbahan. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Malaking tulong po ito para po sa aming simbahan. So yun po, maraming pong salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta at pagmamahal hindi lang sa aking channel, kundi sa buong Team Hitik. May the risen Lord be glorified in each one of us. At syempre, lagi po nating tandaan, patuloy tayo magmahal, patuloy tayo maging masaya. Dahil may kaliyaan ka. Thank you for watching and God bless. Bye-bye! Happy Easter!